o sa mga kita magpamalandong sang pulong sa Ginoo. Sige po sa aton nga pagtuon sang pulong sa Ginoo sa adlaw, ang aton nga text adri sa Colossians sa chapter 3 and verse number 2. Kung may Biblia ikaw utod, palugbog si balay mo Biblia. Kagaton nga tagaan sang pagtamod, ang ining aton nga pagpadayon nga pagtun about sang aton nga panghuna-huna. Kaya kung paano aton imuon, kaga paano maging sakto nga aton panghuna, inang panghuna nga nagadalas paghimaya sa Ginoo, kagadayawan sa Ginoo. Kasi adlaw nato nga journey with Jesus, kanalan nato nga in line sa panghuna ni Jesus. Hindi nga malain nga mapanuna. Kaya kahapon nagpamalandong kita, nanungod sa kamatuoran, sa aton nga pagbutang sa panghuna, one on purpose thinking. Ang aton nga panghuna may arag din nga purpose. That's why sila ni Jesus sa Matthew chapter 9 verse 4 kahapon, Jesus seeing the thoughts, and said, "Why do you think evil and harbor malice in your hearts?" And today, sa aton padayong pagtuon nungod sa pangunahuna sang maayo, kag nami nga pangunahuna, nga makadayaw sa Ginoo tundo ang aron, set your mind and keep it set. Colossians chapter 3 verse number 2. Ang pulong sa Ginoo nagasiling, set your affections on things above, not on things on the earth. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid. May kagiyon na kami liwat to check sa amon attitude, especially Ginoo the way we think. Kag mag-store sa amon tatag sa mga panahuna, kag mga Panginoong ino Ginoo sa amon mga tatag sa mga tingpusoon o Dios. Buligi kami sa adlaw. Ikaw magapigambal Ginoo sa amon. Gamit ang balaan ng Espiritu, kag gamit ang pulo nimo signaga. Inapo namon Kristo Jesus. Amen. Ang utod ato bala talupang doon ini ang kamatuoran. Kay kung kisa, kung wala ni mo na nabutang ang saktugid nga pagset sa aton nga hunahuna, may mga tion nga gahalumpat-lumpat din na. Kaya ma-deform ang mga facts and the truth nga ara dira. Nga pinutulpang, doon ginambal dira ni Jesus, and set your mind and keep them set on what is above, the higher things, not on the things that are on the earth. Ang simento, ang aspalto, mga nami na sila. Kung magbutang ka, kung paano mo sila i-form. Kag before na siya magnami, dapat may arakan sang tsaktogid nga hurmahan. Kay masit mo gid sa mayo, sa pangbasa pa siya, mag-concrete na nga ito na concreting, pagbasa pa siya, pwede hindi mo pagusto ka anong mga design. Once nga nagmala na siya, budlay mo na liwaton. Budlay mo na liwaton ang imo nga concreting. Kung nag-concrete ka, kag imo nga gintuyo is square, pero ang imo nga forma, ang imo nga hurmahan dira, hindi nakatsakto nga pag-square, pag abot sa pagmalasin na sang imo nga kasimento, may aragin na sa nga bukol-bukol, kag hindi tadlong. Paano mo anong himuon mo sana? Kuha ka naman sa imo nga cutter, kag imo i-cut. Damo ka o banahon para mag-itsakto nimo siya. But once it's set in its place for good, nami siya kaayo tulukon. It cannot be easily molded or changed once na nagmala na, once na nagkisil na. And the same principle applies to setting your mind and my mind. Once nga ara na sa utok sang tawo, ara na unahuna sang tawo, budlay na kwaon sila. Kay masiling man na sila, amuning amon nga namatan, amuning amon nga nakitaan sang una, amuning amon nga sulit sang una. Kaya para sa amon, insakto ni. Budlay-budlay mo na nakwaon. Kaya ara na mo sa iyang unang-una. That's why nga before pa na naton siya ibutang dira sa itong pangunahuna, nga manginami nga pangunahuna, ibutang naton, iplastar naton sang maayo. That's why nga agaton tunan, set your mind and keep it set. Ina lang tutuod gid nga na-plaster mo sa maayo. And utod aryo. And to set your mind is determined kung anong imo ginauna-huna. Now, ano ka rin ginapinsar nimo while you are listening, while watching? Anong arasin mo pinsar? Anong atno ginahuna-huna? Anong gibutan naton dira? Gina-form naton dira. Nga kung magtinir na sa dira, budlay mo na sa kwaon. What you believe and what you do and not to do.
Dara mo na. That's why, butay pa sa una ni mo nga, pagkali nga, maabot karon ang ini nga tao nga ni. Lagapak niya sa akon. Di ba? Ara sa nuna ni mo. Ara si mo tigipusoon, nabutang ang kaakig, ara si mo nuna, nabutang mo sa nuna ni mo, nga pagkatapos, pag abot sa tao, amo ni mo, amo ginamatabo. That's why butan natin saktong pangunahuna. In our journey, our daily journey with Jesus, ano nuna ni Jesus? Ang una ni Jesus is para sa kayuhan sa tanan, para sa ikaayos sa tanan. Therefore, let us set your mind and keep it set. Utod, isa ni kabudlang nga bangin. Especially sa aton pangunahuna. Maghimo ta sa mga butang ara sa nuna, and once you set your mind according to the truth of God's principle, sa imo kabuhi, utod gulma, you need to keep it set. Hindi naton hindi iya ano ginhambal ni pare ka ni Mary sa imo, kung ano ginhambal ni Jesus sa imo. Ano yung bali Jesus sa akon? Amo na importante ya. That you are wrong. Ang mga tion bra sa ito utod. Aton nga mga kamaturan, nga kung imo tulopang doon niya sa aton nga buhay abyan, amo ning katabo sa aton karon. Ang naglatabo sa to karon utod ganigugma, amo nga napasugutan naton nga galingon. Napasugutan naton ini, kada pabayaan naton ini, kag of course, amo na nagkiklalatabo na. Nga kung imo gibilang nga talopang doon abyan kag utod si Ginoo, ano ang natabo? Ano natabo si mo gulingon? Nang hunahuna ta sa hindi nami pangunahuna. Utod na mo ning kamaturan to set your mind on godly things, buslingon to be firm in your decision to agree with God's way of living, no matter who may try to convince you that you are wrong. May mga tao ganyan convince ka nga sala na. Hindi na among ginambas ang Biblia. Kita naton mga post sa social media. May mga post sa social media ginasunog ang Biblia. Kag gamba sa the Bible is a scam. It's a scam. Ginasunod niya Bible. Which is grabe na kasakit. Because we know nga ang Bible is God's word and it is the truth. Kaya niya scam. That's why we should set our mind on that. We must to be strong. Kinahanglan naton mangin firm ang imong decision. Firm decision to agree with God's way of living. No matter who may try to convince you that you are wrong. The reason of setting mind and keeping it set is so important. That's why utod, tama ni kanami kung naton talapang doon. And sinadya na, you will be tempted. Yes, mabutan tiyon niya nga testingan ikaw. Kung daw ano ikaw, kung paano inimo i-defend ang kamaturan nga imo na nakitaan sa pulong sa Ginoo. And the fact, so you need to think ahead of time. You need to think ahead of time. Mangunahuna ka na daan in advance. Manuna na tagadaan sa ginamban sa pulong sa Ginoo. You need to think ahead of time about the situations, about sa mga problema, about sa mga abutin ng mation. So you need, kinala natin if you wait until you are in the midst of that situation, before ka mag-decide whether or not you will stand firm, then you are sure to give up. Laban-laban, ang imo masiling, kamo lang hindi ko da. Because wala mo na daan ginpinsar. Wala mo na daan ginahuna. Wala mo na daan na pinsaran. Wala mo na daan ginpangayo sa Lord. Ano ginibala ang ginhambal niya? Before ta magkantos tunga sa mga problema. Abyan, make up your mind ahead of time that you are going to go all the way through with God. Hindi sa atong galingon, kundi pagi sa Ginoo. Inabalang aton punon ang aton huna sa insakto gidya. Nga paagi niya sa ginamba sa Ginoo. And at least, ginhambal niya all the way through with God. And some people spend their entire lives, nagsugod sila, pagsugod nila, and then quit. Why? Why masit ang pangunahuna And once ato nahuna, hindi na ito na masit sang maayo, ang matabos ato mo we are good starter, but poor finisher. Mayo lang ta magsugod. So pisa, mayo lang ta, gahara-hara gitas pagsugod naton, o galing, hindi nato matapos. Pag-abot sa mga trials, pag-abot sa mga struggles, mag-give up ka man, mauntat ka man. Pabayaan man naton, which is wrong.
Nga kung gisugura naton ini, tapuso naton eh. Humano naton eh. We're not just a good starter, but we must a good finisher. Di ba lang? Ibutan ta sa nuna naton na sugura naton eh, himuon naton nga bagay for the glory of God. And not for the praise of men, but for the glory of God. Kaya kung imo hunaw o na butang abyan, kag himuon nimo na agod nga dayawon ka sa tao, plakpakan ka sa mga tao, you will be discouraged. Pero himuan bala na nga butang, because you want to follow Jesus. In your journey with Jesus, gusto nimo sundon si Jesus. Gusto mo himuon na ginhambal ni Jesus. Gusto mo himuon to glorify God. Regardless kung may magpalakpak sa imo or wala, because you do it for God, then mahimo mo gina. In any organization, in any group, sa aton pamilya, sa aton panimalay, sa aton komunidad, sa anuman organisasyon, ara ka na bilong sa organisasyon, mayo lang sa pansugod-sugod, kung wala mo man ginhimo ang tanan, wala mo gintinguan, ngagod matapos sa manami, pagtapos, salamto ni mo na sa Ginuutod. Yes. No, so kanami kung di mo tulupang doon balahambal dira sa aton nga lison sing adlaw, make up your mind ahead of time that you are going to go all the way through with God. Upod niya si Ginoo. Hindi si imo ikasarang nga pangunahuna. Hindi mo kaalam. Hindi si imo kusog, but by the strength of God. Because some people spend their entire lives starting and quitting. They never follow through. Wala na ito magkita na bala ang kamatuoran nga ay amo ni gilinghamba sa pulo si Ginoo. And they may set their minds, but when temptation comes, when things get difficult, they don't keep it up. Dula sila. That's why kadamo sa mga nagsugod sa pagtrabaho, damo nagsugod sa paghimo sa pagsunod sa Ginoo, wala matapos ang pagsunod sa Ginoo. Because wala naton gidbutang yan sa katonto panahon. Ambiyan ka ni gugma. Ani ka motoran. I strongly encourage you to be one of the ones who finishes what you start by keeping your mind set in the right direction all the way through victory. I encourage you today. I strongly encourage you today to be one who wishes and finishes that you start by keeping your mindset in the right direction all the way through victory. Ano ang imong ginsuguran nga obra karon? Nagsulod ka sina kagisuguran nimo na tapuso na to na. Kumano na to na. And along the way nakita nimo ay hindi din nakasuno sa ginhamba sa Ginoo. Wala ko di ma-inline. Hindi ko di ma-inline ang akon nga pag-journey with Jesus. Dumadala ko di sa iban nga journey. Then you will go. This is not for God. Hindi na makipimaya sa Ginoo. Dumadala ni sa akon sa dalanon nga damalayo ko sa Dios. And my journey with Jesus, to hindi ko mapadayon, din guha ka da. Transfer ka di sa pihak. Pahalin ka din sa pihak, ang mga journey with Jesus, mapadayon mo, ma-develop mo, that you will grow. Utod. Again, ang Ginoo naghatag sa imo sang kahilwayan, na kung magpili ikaw sa imo gusto, pilia ang maayo, pilia ang pagtubo sa pag-alaga sa Ginoo, pilia ang magkabuhi nga maghahatag paghimaya kapag dayaw sa Ginoo. Sa liging Ginoo biyan. Trust God. Trust God. Whatever challenges you the most, decide now that you are going to set your mind for total victory. Again, ano man nga mga challenges ang imo tubangon, kagad pagatubangon sa mga tinuigan, masunod mga tuigan, masunod may nadlaw. Now, decide now that you are going to set your mind for total victory. Kung inain mo ginsudlan nga trabaho, ginhimo nimo, ginobdan nimo nga organisasyon, nga hindi magdala sa imo sa pagtubo nimo sa pag-alaga sa Ginoo, then guwa ka da. Hindi na importante eh. Importante kung paano nimo mapanayon yung mga journey with Jesus. Kinatutuod yung nga journey, tutuod yung pag-upod sa Ginoo. Trust God. Trust God to give you the strength to follow through. And not kung ano opinion sang tao
Kung ano ginahambal sang tao, hindi. Kundi kung ano ginahambal sang pulong sa Ginoo. Abiyang kani gugma sa liwat. Ang pulong sa Ginoo naga-remind sa ako, naga-remind sa imo, naga-remind sa ato tanan sa giniadlaw. Colossians chapter 3 verse number 2. And set your minds and keep them set on what is above, not on the things that are on the earth. Dito kasi Ginoo. Hindi kung ano ginhambal sa tao sa aton. Just trust God to give you the strength to follow through. Abyan ka ni gugma, ano nga damo ta problema, damo ta sa mga challenges sa kabuhi. But remember, sa ligi ang Ginoo, maghatag si mo sang kusog sa pagpadayon naton sa tungad journey with Jesus. God's willing was aton nga pagatunan, kabuton sa Ginoo, o tanay tilod was, aton tunan ang Romans chapter 12 and verse number 2. Another nga series of lesson hanungod sa aton nga pagdevelop sa insakto nga pangunahuna, una-una sa pagimaya sa Ginoo kag pagdayaw sa Ginoo. Amo ni pinaka-importante utot. Kay kung imo na huna, karon negatibo na panuna against na person, automatic, wala na na. Una-una naton paano naton himayaw ng Ginoo. Set your mind and keep it set. Magapangamuyo kita. Ginoo, salamat gid sang imo papingamba sa amon, pagpanumdum sa amon. Kung isa Ginoo nga amon nga panuna, wala namon ini ma-lastar sang mayo. Muna ko nga ang nagagawa ang mga hindi namin nga mga pulong, nagagawa ang hindi mayo nga gina-action nga himo namon. Tuloy na muna plastar sin sakto nga amon panuna. Kaya kung na-plastar giman namon rin sakto Ginoo, na focus kami sa ginahambal sang tawo, opinion sang tawo. Wala namon kin-focus sa imo pulong kasi imo ginahambal sa amon. Kabay po Dios nga tudloan nimo kami. Nga sugod karon, ipahamtang namon, ipasta namon sin sakto among panuna. Nga daragid lamang Ginoo sa imo. Kaya paagi gid lamang sa mapulong nimo amay. Nga sa amon adlaw-adlaw nga journey with you, makita namon ang amon nga pagsunod sa tutuod gid si Mamay. Help us, our Father, and be with us sa adlaw. Inampo namon, inabalik ang kadayawan ng pagpasalamat kay Kristo Jesus nga manluluwas. Amen. Abiyang ko to sino madamog niya salamat sa mga pag-upod sa aton nga pamalandong o sa nga pulong sino si adlaw. Kaya kamay pa nung ang ginugid magbulig sa aton to set our mind and keep it set. Nung hindi ka malipat, ang ginuugid ang maghimo man sang tudtuod nga paghukom sa aton kung ano atong nauna. That's why balik ka gyapon sa Ginoo. Good morning and thank you for watching sa aton sa tanan sa ginadlaw. O tanaton nga matag palamati, tanaton nga mga viewers, madamo gid salamat sa inyo pagpigupod sa aton sa sigid nga